ito po yan Ang Mil Mi-26 helicopter ay katumbas po yan ng cargo ng C-130. So magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa official YouTube channel ng Genuine National Patriots Maharlikan People's Initiative Party via this Deep Analysis channel. So this is Genuine National Patriots Maharlikan Lapu-Lapu, founding chairman of the Maharlikan People's Initiative Party. So ito po ay nasa episode 4 na po tayo sa podcast na ito. So nais ko lang bigyan kayo ng overview. Ano po ba yung advantage ng pagkakaroon ng Mil Mi-26 lalo na sa mga developing aviation unit at saka sa mga hindi masyadong mga mahirap na mga armed forces. So ito po yan ang Mil Mi-26 helicopter ay katumbas po yan ng cargo ng C-130. So alam naman natin na ang brand new na C-130 is as of 2017 pumalo na po yan sa $75 million. Pero ang Mil Mi-26 helicopter, transport helicopter ng Russia is as of now it is about $25 million. So ibig sabihin kung bibili ka ng isang brand new na C-130J is ibig sabihin yan tatlo na yan na Mil Mi-26. So ang ano kasi is yung cargo capacity ng Mil Mi-26 is disin sa makerry ng laman pa nga yung isang tonelada kasi yung C-130J is 19 tons ang makerry, habang yung Mil Mi-26 is 20 tons. Capable po pareha po yan, capable na mag-transport ng crew. Pero ang C-130, di ko alam kung ilang kaya ang mag-overload yan. Pero yung subukan ng C-130 sa ibang mga bansa, sinubukan nila, pumalo yan sa 117 na troops, napaabot na ng 75 or 117 troops na yung Mil Mi-26. So paano po yan ka-importante sa isang developing aviation unit gaya ng kasi pag aviation units ka na developing gaya ng Hiraya, Naval Air Wing at saka Coast Guard, Command, ganyan, walang masyadong it takes time to develop pa ng mga airport, di ba? Develop pa ng airport, yung mga gasto. Tapos magbibili ka ng C-130, of course kailangan niya ng airport to airport ang delivery. So ang naka-advantage po sa Mil Mi-26 is it can deliver the same cargo of C-130 capacity in any remote location. Kung mayroong isla dyan na mayroong nagkukampo ng mga armed forces, hindi yan madelibera ng C-130 lalo na pag walang airport. Di ba pag mayroong helicopter na ganito ka lakas, kahit ano sa ang sulok sa Pilipinas kaya mag-deliver yan. Yan pag bili ka ng 75 million worth of C-130, kaya mag-transport yan ng isang batalyon, di ba? Within a one trip, yung tatlo. Kasi yung peso is 25 billion versus 75 million. So ganyan po ang isang napakalinaw na logic, napaka-importante, di ba? Kung alam ko na hindi ito maging option ng armed forces, but nakita ko na this is napakalaki ang maitulong nito. Halimbawa, lalo na sa mga nagtatang sa mga units ng ating armed forces na nagtatangka na mag-create ng kanilang what we call aviation units, this is really good kasi helicopter yan, pero parang ang function yan parang C-130. So laki talaga ang advantage. So kaya naisipan ko na this is a very nice option. Kung maunawaan ito ng mga Pilipino, pwede naman ito natin, kaya lang nag-isip ko na pwede ito sisipin na. So sa akin lang is yung willing lang maniwala, diba? Lalo na ito ay in
karamihan sa mga Pilipino is mga 60%, 69% o 63% sa mga Pilipino is patayhanga sa Amerikano, di ba? And this Mil MI-26 is made in Russia. So I think na yung mga ano dito is yung mga maka-like dito is of course yung mga ano lang, mga pro-Russian at saka mga neutral na Pilipino, di ba? So yan po ang advantage ng C-130 at ng Mil MI-26 sa C-130. Kung halimbawa may lindol, nabibiyak yung airport, kailangan na ng mga supply, hindi talaga maka-ano yung penetrate ng C-130. Pero kung mayroong helicopter, kahit maliit lang na ground, yung as makalanding yung helicopter, maneuverable lang, at talaga makadeliver yan ng large volume of cargo. So yan ang advantage niyan. So problema kasi dito sa akin is yan kung masyadong ano kayo, ibang colonial bias, kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na makaalam sa what we call ibang architecture na technology, di ba? So yan lang po sa ngayon. So hindi ko na muna patataasin pa, baka mahirapan tayo sa pag-upload dito. So maraming salamat po sa inyong panonood sa ating YouTube podcast.